Hi guys! This is Aika and welcome to our YouTube channel. And sa video na to, kagaya na nakita niyo sa ating thumbnail is ibibigay ko na sa inyo yung presyo na matagal niyo nang inaabangan. Gusto ko munang humingi ng pasensya kasi it's been a while na hindi ko kayo na-update about sa ating egg business. Matagal din naman kasi akong natenga or huminto sa ating negosyo ng pagbebenta ng itlog. Pero ginawa ko ang video na to para lang sagutin ang inyong mga katanungan kasi parang nafe-feel ko na parang obligasyon ko yun dahil sinimulan ko yung video tapos iniwan ko sa inyo yung hanging question na kapag meron kayong mga katanungan isasagutin ko. Kaya naman, narito ako ngayon para sagutin ang inyong mga questions. Pero bago yan, yung isi-share ko nga pala sa inyong video ay kung mapapansin nyo, iba nga pala yung setup kasi nandito ako ngayon sa work. Pero huwag kayong mag-alala kung sakaling makapanood man to ng aking ka-workmate or ng mga kasama ko sa company. Sweet lang talaga ako. Medyo nag-relax ako. Nagre-review ako ng mga tawag dito, ng mga product namin. Sabi ko medyo nai-stress na ako kaya ayan, nagre-review ako ng mga product namin para sa King programa. And sabi ko titigil muna ako sandali kasi para maiba naman, tapos mamaya recharge na ulit. Hindi ito yung paraan ko ng pagre-relax. Sabi ko magawa muna ako ng vlog. Dahil nakaayos din naman ako, sayang. Ayun, so sasagutin ko kayo yung mga katanungan kung magkano ba yung presyo ng itlog. Pero nung pumunta nga pala kami sa kinukuhaan ko ng supply, dahil maraming tatanong ko saan nga ba ako kumukuha ng supply, kung mapapansin nyo, wala masyado naka-display ng mga itlog. Kasi nung panahon na yan, ay nagpapalit na sila ng stocks. Kasi tuwing linggo, yan yung araw na kumukuha sila ng mga stocks sa kanilang farm sa San Jose, Batangas, which is egg capital of the Philippines. So, meron silang farm doon. And then, fresh from the farm, dinadala nila doon sa kanilang tindahan sa Cabuyao. Ngayon nga nasa Makati ako. And, yung mga tindahan or malalaking tindahan na malapit doon sa aming tinutuluyan na subdivision dati, doon sila kumukuha ng supply at tinitinda na yung itlog and yung mga malapit na palengke sa amin. Nga pala yung presyo ay depende syempre, yung presyo ng itlog ay depende kung ilang retailers na ba yung nagpasa-pasa. Kasi kung ang mangyayari from farm, then ikaw na, mas mababa syempre yung itlog o yung presyo ng itlog kumpara sa from farm, may kumuhang supplier, then may retailer, tapos yung mga tindahan or mga sari-sari stores, mas mataas na yung pinatong na mga presyo doon. Kasi syempre, yung tinatawag na natin na transportation cost, ang nagpapataas minsan din sa presyo ng mga bilihin. Ayan. Pero bago ko simulan yung pagbibigay sa inyo ng presyo ng mga itlog, sasagutin ko muna yung mga nag-send ng question dun sa ating content, yung how to start an egg business. So, sasagutin muna natin yung ilang mga katanungan dito bago natin i-share sa inyo yung presyo. Okay guys, so ito yung mga ilan sa mga katanungan na sasagutin natin about doon sa ating egg business. Pasensya na ako hindi ko masasagot lahat, pero kapag nakikita ko naman yung mga comments and suggestion nyo sa mga videos na ina-upload natin, sinasagot ko naman. Pero ito yung mga ilan sa mga napili ko. Sabi ni Kayla Teroso, Tesoro, sorry. Nagde-deliver po ba kayo sa Rizal? Kami, madamihan po. O masyadong malayo ang Rizal. Pero mas maganda po kung maramihan din naman po yung kukunin nyo, mas maganda kung doon na kayo dediretso sa mga farm sa Batangas, yung egg capital ng Pilipinas. O kaya mas maganda, kontakin nyo po yung supplier na kinukuhaan namin, pero parang hindi siya practical na sa Rizal din kukuha kayo sa Cabuyao. Alam ko bawat bayan, meron yung mga bagsakan ng itlog or parang mga wholesaler, mas maganda na humanap po kayo dyan sa Rizal. Kasi kung aangkat pa kayo mula sa malayong bayan or sa ibang lalawigan, medyo malulugi po kayo sa bayad sa delivery fee or yung transportation cost, mas malulugi po kayo dyan. And sabi naman ni Diego Rosana, magkano po ang presyo per tray? So, depende po sa size ang presyo ng itlog. So, kung small ba, iba ang presyo niyan. Mamaya nga pala, sa latter part ng video na to, ipa-flash ko yung presyo ng mga itlog per peraso, per tray, and kung magkano ba yung posibleng tubuin nyo kung bulto yung inyong bibilihin. Sabi naman ni Jobel Suson, nagdi-deliver po ba sila? Totoo niyan, yung mga sari-sari store lang talaga yung binibentahan namin, binabagsakan ng itlog. And paano kung may nabenta kang sira, papalitan mo ba? In my case, pinapalitan ko. Kasi kawawa naman yung mga sari-sari store. Minsan kasi ang kanilang tubo ay parang 3 or 4 na itlog lang sa isang tray. So kung may bugok pa doon, hindi naman nila kasalanan yun. So ang ginagawa ko, pinapalitan ko. Pero kawawa naman ako or lugi naman ako.
kung sakaling papalitan ko lahat. Pero syempre, binabalik ko yung bugok na itlog na yun doon sa kinukuhaan kong supplier. Pinapalitan naman nila. So, depende yan sa transaction or pakikipag-usap ninyo doon sa kinukuhaan ng supplier. And sabi ni Roque Diaz, magkano po ba ang presyo per tray? Again, depende ang presyo ng itlog sa size. So, mamaya, makikita nyo kung magkano yung presyo ng itlog. Siyempre, sa pagdami ng supply, pagbaba ng presyo. Sa pagunti ng supply, pagtaas ng presyo. Okay? Nagdi-deliver po ba kayo sa Pangasinan, San Carlos? Hoy, hello po sa inyo dyan sa Pangasinan, sa San Carlos. Si Annalyn Nimo. Ayan. Hindi po, masyadong malayo. Magkano ang tubo per tray? Based on my experience, depende rin yung tubo mo kung binibili ba nila ng per tray or per peraso. Mas malaki ang tubo kapag per peraso nilang binibili kasi napapatungan mo yung itlog ng tubo per pieces. Pero kung bibilihin nila ng per tray, ang tubo mo lang siguro tumatakbo ng 20 pesos to 30 pesos per tray kasi maramihan naman nilang binibili. Pero dati tumutubo ako ng 40 pesos to 50 pesos kapag per peraso nilang binibili. Kaso syempre, kapag per peraso nilang binibili yung itlog mo, mas matagal bumalik yung puhunan kasi mas matagal maubos yung mga itlog kung per peraso. Kumpara sa per tray nilang bibilihin, bagaman konti lang yung tubo mo, at least mabilis mo silang madedispose, mapapalitan yung stocks mo. Halos ganun din siya. Sabi naman ni F. Rain ba to? Good morning, ma'am. Need po ba ng business permit license sa pagiging egg supplier kagaya nyo? Siguro kung malaki na yung pwesto nyo, kakailanganin mo na. Kasi yung business permit, syempre kinakailangan natin yan para maging legitimate yung mga transaction. So kung malaki na yung inyong mga transaction, nangangailangan na yun ng mga resibo, and syempre kung may mga resibo ka na, kailangan mo ng pangalan ng business mo. Doon nangangailangan ng business permit. In our case, hindi pa, kasi una, sa bahay lang naman kami, wala kaming pwesto. Pangalawa, maliit lang naman din yung mga distribution o dinidistributan namin, which is mga maliliit lang na tindahan na hindi pa nangangailangan ng mga receipt. Kasi mahalaga kasi yung resibo sa iba, di ba? Lalo na dun sa mga nagtatali ng kanilang mga benta. Ayan. So, depende. Pwede po ba malaman, ma'am, kung saan sa Batangas yung kuhaan nyo ng itlog? Contact number po. Hi kay Marinette May Kayan. Hindi talaga kami direktang kumukuha sa supplier. Pero yung isi-share ko sa inyo mamaya na supplier or wholesaler namin, may phone number doon. Pwede mo siyang kontakin. Ma'am, pwede po bang malaman kung saan po kayo kumukuha ng itlog sa Kabuyao? Planning to start a business. Uy, good luck ha. Good luck kay Seria Potters. Ang hirap bumasa kapag pangana sa yung mga screen name. Ano ba to? Name. Ayan. Good luck sa iyong sisimulang egg business. Sana magtagumpay ka dyan. Sa Kabuyao, sa San Isidro. Okay? Barangay San Isidro, to be exact, sa may, ano bang pangalan ng subdivision? Heights. San Isidro Heights subdivision. Pagpasok mo ng gate, pagkalagpas mo ng unang kanto, may makikita ka dyan na tindahan ng mga itlog. Ayan, wholesaler yan. And last two question na tayo. How much po yung price ng small, extra small for retail and wholesaler? Abangan nyo pagkatapos ng video na to, ipa-flash ko yung presyo ng itlog. And gusto ko magtinda ng itlog, kaya lang taga Luzon, Pampanga, Angeles City po ako. Hi, hello po sa mga taga Pampanga. Ayan, sa Angeles, Pampanga. Oo, medyo malayo kami. Laguna, din Pampanga. Kawawan mo yung mga itlog. Baka pagdating ng Pampanga, pang scrambled egg na. No? Ayan. Sigurado po ako na meron din dyan mga bagsakan ng itlog. Pwede po kayo mag-search online. Ayan. And, yun, mag-search online. Siguradong meron po kayong makikita. And, sige, pahabol ko na lang to. Sabi niya, ma'am, good day po sa inyong new subscriber po. From Taiwan. Wow, taga Taiwan. Santa Rosa, Laguna po ako sa Pilipinas. Interested po ako mag-egg business. Sana someday makilala ko po supplier nyo. Uy, napakalapit. Kung Santa Rosa ka lang, di ba? Isang bayan lang. Or Santa Rosa din Kabuyao na. Pagbalik nyo po ng Pilipinas, ipin nyo lang tong link na to. May contact numbers. Or i-follow nyo ako sa aking Facebook account, Milaika Constantino. Pwede nyo akong i-message dyan or i-direct message kung sakali may mga katanungan kayo. Okay, so ngayon, isi-share ko na sa inyo yung presyo ng mga itlog. Again, isi-share ko sa inyo yung presyo ng itlog per pieces and per tray. Kung magkano ba yung inyong posibleng tubuin, kung ibebenta nyo siya ng per peraso or per tray. So, narito na.
And yes, thank you so much guys sa panonood ng ating video. So yun nga lang gusto ko i-share sa inyo dahil pinangako ko na ibibigay ko sa inyo kung magkano ba yung presyo ng itlog sa kasalukuyan. So again, this is as of August 2023, yan yung presyo ng itlog. Please don't forget to follow my Facebook account, Milaika Constantino. And ipopromote ko na din yung aking bagong YouTube channel, Brigada Aika Constantino. Yes, bumalik na po tayo sa broadcasting. Follow nyo na rin po yung aking Facebook page na Brigada Aika Constantino. Currently, nagtatrabaho tayo sa Brigada as reporter, news writer, program producer, and lahat na, kinaangan na natin. Ganyan naman ang buhay, kailangan nating tumanggap ng mga blessing. Hindi natin kaitanggihan ng mga ganyan. So again, please follow niyo po yung aking mga social media account, Brigada Aika Constantino, yung aking page, Milaika Constantino yung aking Facebook account, and yung aking other YouTube channel, Brigada Aika Constantino. And syempre, itong ating Aikalog Sisters. Kung nakatulong sa inyo, meron po kayong makikita down below na heart icon. It's a thanks icon. Pwede nyo pong i-share dyan yung inyong appreciation para makapag-produce pa tayo ng marami pang mga content. So yun lang muna guys. Thank you so much for watching. Bye-bye!